no or mga benefits na or mga kuan iyang matabang nato niya sa ato kaning haplas. Aside ato akong i-mention kaganiya nganong pod ako ni siyang gitungod dagan haplas na naa sa market karon nga dili siya safe gamiton padulong siya sa atong kidney naa siya chemical na which is hazardous siya sa atong health. So unsay basis nganong dili siya maayo kung kaning styro mahilis. So ang styro again it's a byproduct of crude oil. Crudo ba? So kanang gasolina. So it's a byproduct of crude oil. So ang makapahilis niya kapwa crude oil rapon. Okay, again ha, makapahilis niya kapwa crude oil kay kaning styro. Ilagay nato ni siya bisag asa. It will advise na dapat na ay proper disposal sa styro kay makabara ni siya sa mga canals, sa makahatag ni siya o kuan, makadaot ni siya sa atong environment. So kailangan proper disposal kay maka-cause po niya siya baha kay magbaraman sa canals. Okay? So dili siya, therefore di siya basta-basta mahilis. Pero kung matuluan siya crude oil, hindi siya. Okay, so let's try. Unahon na to sa ato ang haplas. Kaya atong haplas, i-check na to again kay dagan haplas nga na ay content crude oil. So ato siyang i-test. So muna yung itsura mamha. So okay. And then so this is brand X. So kanilang ato gamiton kay so buo siya. Patakabalon sa brand ani no, kay brand X man. Pero isa ni siya sa gibaligya nga haplas sa market. And another. So ato lang gamiyan kay sayang man po. Na-try na ninyo to. Napakuidagan ng haplas dito na asawa. So, i-check ninyo, oh. Bago ni nga haplas ninyo nga palit. So, i-check gano'n. Nahilis na siya. Nahilis na. Baga sa Tagalog na, tunaw na. Natunaw na. Tingnan nyo guys, oh. Ang bilis matunaw, oh. Ayan, natunaw na isang brand X. Ito yung isa, yung ano pa. Yung bliss natin, hindi talaga. Muna nga, mga OB-GYNs, no, mga doctors, ginabawal nila ang boros-diod nga mga haplas. Kay kabaluman sila nga na ay chemical ang mga haplas nga which is makadaot siya sa baby. Pero actually, dili lang yun sa baby. Maski kita, sa ginsa sa atua, madaot kita sa sige na itong panghaplasan na yan. Padulong siya sa itong titi. Muna nga, ang pamaol na ito, musamot. Musamot siya. Okay? So, dili siya safe gamiton ng good. So, try to check sa inyong mga haplas na naa sa inyong ang balay. So, kung naaba to siya yung content nga chemical nga crude oil. So, mahibawan na to. Kaya ang makapahilis ni styro crude oil na po. Okay. Na chemical. Or kung naapabaylain. So, it means, di ba siya basta-basta mahilis? Mulas ang styro og 100 years. Dili na siya basta-basta mahilis. So, kanilang ani nga mga haplas. So, how much more kung sa skin siya ibutang? So, dili siya safe sa ato ang body. So, mauna nga ni gaspang ang ato ang skin sa sige pang-haplas. So, mauna siya, no? And, dinhi na po sa atong coffee. Kaya kaganyan, ang api magyugta, no? Munang, kuyaw po kayo, kay init kayong panahon ng api. Pero pwede ta mga api, pero cold coffee, since wala man tayo ice, munang hot coffee na lang dyan. Pwede good cold coffee ang ato ang minumon. So, unsa ni ang Bliss Kape? One of my favorite products in Bliss nga naman. Kay coffee lover man ko,
Pero bawal yun ang naay mga toxic goiter or night-goiter sa mga any caffeinated drinks or food. Kaya mag-palpitate me. Pero nga nung napaborito kay coffee lover ko niya, dili ko pwede sa coffee. Pero the only coffee nga naa sa market karon nga iangay ko, dili ko ga-palpitate. And then, di ko makakatulog, dili ko makainom ani nga. Promise. Dili ko ma-relax pag dili ko makainom ani nga coffee. So, dili ko pwede mawalan o please kape. So, ang naan, kanito siya nga kape is the best food ni siya sa mga diabetic. Nga naman, na siya inulin nga sweetener nga makaparegulate o blood sugar. So, muna, the best kaayo ang atong coffee. So, tagay ko kape nga na sa market nga makaparegulate o blood sugar. So, maybe pero isa na ni siya si Bliss Cafe yun. And then, tinugin siya kay isa sa mga product consultant nato is doctor man siya, si Dr. Orteza. Nakabase siya sa St. Luke Hospital na iya gining introduce sa iyang patient na diabetic ang ato ang coffee. Especially sa buros, no, kay bawal man siya kainom mga tambal yun, synthetic drugs, kung buros, kay tungod kay sensitive kaayo siya. So, kanina itong kape, iyang ginakainom sa buros. Okay? And then, kinsa itong mga diabetic, okay na mo inom mo sa itong coffee, kay ang iyang sweetener is inulin, dili ni siya sugar, wala siya sugar. Kabalo mo, ang isa sa likayan nato is sugar. Kaya ang sugar is food siya sa cancer cells. So kung na yung sugar atong body, mas nga ma-detect, mauna nga, iuna niya o digest ang sugar. Maulay itong mga fats. Instead na magamit to niya ang fats, so unaw niya ang sugar, muna magka-excess fats na din ta. Muna nga ito ginlikayan yun is ang sugar. Forevermore lagi. Try gani po, mukaon yung morning. Forever. Giuna ninyo ang rice o kaon, di ba, pagka alas 10 sa buntag. Gutom mo na mo, magkurog-kurog na mo sa kagutom, kaya kailangan na mo mag-snack. And then, uman og snack o tamis, gutom mo na po mo pagka alas 12, kaya kailangan na mo maniwot to. Tungod ana, kaya spike up ang inyong sugar levels sa inyong body. Pero ako ginigitry na. Pag madala ko sa morning, ang akong ginakaon, coffee, akong ginasulod sa kong tiano, coffee, Bliss Capino, and then carrots, i-blend na carrots and pepino with lemon. Dili mga hapdo sa kong tiyan. Api na mga palit ko? Dili. Wala na akong konta. Huwag mo kabalo if asa tugikan nga pipino, anis siguro tinanom nato ang skin. So, kato siya ang ako ang ginagimo. Wala, Jude, maapdan pag iko alas 5 sa hapon, nahiyara ko gutom mo. So, mo to siya. Kato lang ang ako ang ikaon, no? Then, dili Jude mo spike up ang sugar. Kaya ako na bang lola sa isang papa, diabetes. And then, although